sabihin ko sa'yo na may nakatagong kayamanan o mga ginto sa ilalim mismo ng lupa na kinalalagyan mo ngayon. Oo, tama yung narinig mo, kaibigan. Mga ginto na nakabaon sa ilalim ng lupa. Ano ang una mong maisip at ano ang iyong gagawin, kaibigan? Ipapaalam mo ba sa lahat o hukayin mo ito na ikaw lamang nakakaalam? Maraming naghuhumaling at maraming sabik na makahanap o makatuklas ng mga kayamanan na naitago sa panahon ng World War II. Instant yaman ka nga naman kapag ikaw mismo ang nakahukay ng mga sinasabing kayamanan na ito na pinaniniwala ang itinago sa ilalim ng lupa ng mga Hapones nung panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Magkano nga ba ang isang regular gold finished product sa mga panahon na ito sa merkado ng ginto? Ipagpalagay na lang natin, nakahukay ka ng isang pirasong gold bars na may bigat na 15.5 kilograms, nakatumbas ng 15,500 gramo. Kung ang ginto ngayon ay nasa humigit kumulang na 5,000 pesos finished product sa merkado, at ipagpalagay na lang natin na ibenta mo ito ng mabilisan na mas mababa pa sa kalahati ng presyon na yan. Sabihin na lang natin na 1,500 pesos lamang kada gramo dahil hindi mo nga alam ang kasalukuyang presyo ngayon. Ibig sabihin lang nito na meron kang humigit kumulang na 23 milyon sa bulsa mo, kaibigan. E di lalo na, pag naibenta mo pa ito ng mas mataas sa presyon na yan, para kang nanalo sa loto sa isang kisap mata lamang. Kung kaya naman, napakaraming naghahangad na makahukay ng mga kayamanan na itinago ng mga Hapon sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, mapa Pilipino man o mga banyaga na kung saan nagsasakripisyo pa sila na makapunta sa ating bansa sa panahon ngayon para lamang sa mga kayamanan na iniwan ng kasaysayan noong panahon ng World War II. Usap-usapan ng marami na may mga nakahukay na ng ginto na pinaniniwalaan na ito yung mga naitago ng Hapon sa panahon ng digmaan. Mayroong mga nakahanap ng ginto o kayamanan na hindi sinasadya. At meron din namang dahil sa tulong ng mapa o kasama ang isang Hapon na may alam sa mga nangyari nung panahon ng digmaang pandaigdig. Gaya na lamang ng kilalang kwento ni Rogelio Rojas na nakatuklas ng Golden Buddha at iba pang klase ng kayamanan sa isang secret underground tunnel malapit sa Baguio City. Kung kailan, si Pangulong Marcos Sr. pa ang nakaupong presidente ng Pilipinas. Katunayan nga, sa taong 1989 ay naisapelikula pa ang pangyayaring ito noong mga panahon na yon na pinamagatang Ang Lihim ng Golden Buddha na pinangunahan ng Filipino aktor na si Chesney Alarcon bilang si Rogelio Rojas. Ano ang misteryo ng Yamashita Treasure o Golden Lily sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig? Pero ano nga ba ang pinaniniwalaan mo sa likod ng kwentong ito? Ito ba'y may katotohanan o haka-haka lamang ng ilan para mapaniwala ang karamihan? Yan ang ating alamin dito sa Torios Misteryo. Kami nga pala ang Torios Misteryo at ngayon ay aming tatalakayin ang isa sa pinaka-kapanapanabik na alamat ng Yamashita Treasure. Pero bago nating talakayin ang Yamashita Treasure, malagang balikan muna natin kung saan at ano nga bang pinag-ugatan ng ikalawang digmaang pandaigdig base sa mga history books and information. Komplikado sa paniniwala ng iba't ibang mga bansa ang pinag-ugatan ng World War II, particular sa Asia at Europa. Ang mairingan sa pagitan ng mga bansa sa Europa at Asia ay pinaniniwalaang nagsimula sa taong 1930 at nagumpisang nagdulot ito ng napakataas na tensyon sa pagitan ng mga bansa sa buong mundo sa panahon na yon. Hanggang sumiklab na nga ang kinakatakutan at nakakapaminsalang digmaan simula noong taong 1939. May ituturing itong pinakamalawak na tunggalian ng iba't ibang bansa sa kasaysayan ng daigdig simula noong taong 1939 hanggang 1945. Dalawang grupo ang nabuo noong taong 1939 na kung saan magkaiba sila ng paniniwala sa pandaigdigang kaayusan.
Ang mga nasabing grupo na umusbong sa panahon na yon ay ang Axis powers na pinangunahan ng Japan, Italia at Alemanya na ang layunin ay palitan ang umiiral na pandaigdigang kaayusan sa ilalim sana sa makabagong imperyo. Samantala, laban naman sa Axis powers ay isang grupo pa ang umusbong at tinawag nilang kanilang sarili ng Allied powers na pinangungunahan naman ng Inglaterra, Estados Unidos, China, Pransya at Union Soviet na ang layunin ay ipagtanggol ang kasalukuyang umiiral na pandaigdigang kaayusan ng mga bansa at palakasin ang kanilang alyansa laban naman sa Axis powers. Nag-umpisa ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa matapos talakayin ng mga Aleman ang Poland ng fourth quarter noong taong 1939. Tumagal ang labanan noong ikalawang digmaang pandaigdig sa halos 6 na taon mula 1939 hanggang 1945 matapos sumuko ang mga opisyalis ng Aleman at Japan sa kamay ng mga Allied powers. Pero ano nga ba ang koneksyon ng Yamashita Treasure o Golden Lily sa bansang Pilipinas sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig? Ano ang nakabalot na misteryo ng Yamashita Treasure na hanggang sa ngayon ay malaki pa ring katanungan ng marami, lalo na ang ating kababayang Pinoy? Ito ba'y nakatatak na sa kaisipan ng mga Pilipino na kung nakahanap ng kayamanan mula sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig ay isang malaking himala at mababago ng tuluyan ang takbo ng buhay ng bawat taong makakita nito? Gaano ba ito katotoo at meron bang sapat na ebidensya upang magsayang ka ng panahon, lakas at pera sa paghahanap lamang ng mga gintong ito na naiwan ng kasaysayan nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig? Ano at saan nga ba nanggaling ang salitang Yamashita Treasure? Ang Yamashita Treasure ay unang natawag na Golden Lily kung saan isa itong sikretong operasyon ng Imperial Japanese Army noong panahon ng World War II na naglalayong sa pilitang kolektahin ang makayamanan gaya ng tone-toneladang ginto, artifacts, foreign currencies, precious metals, alahas at mga golden buddhas mula sa mga bansang kanilang sinakop, particular sa China at mga lugar sa Southeast Asia tulad ng Burma, Singapore, Thailand, Northern India, Sumatra, Java at marami pang iba. Ang salitang Golden Lily ay hango sa isang tula ng Imperyong Hapones na ibig sabihin ay kinuyuri sa salitang Hapon. Dahil sa matagumpay na pananakop ng mga Hapones na pinamunuan ni Emperor Hirohito sa China at ilang parte ng Southeast Asia sa taong 1937, inatasan niya ang isa sa kanyang mga kapatid na si Prince Chichibu na pamunuan ng isang sikretong organisasyon na tinawag nga nilang Golden Lily. At naglalayon rin ito na lahat ng nakulimbat nilang kayamanan patungo sa Japan ay may transport ng may dobleng pag-iingat. Sa haba ng panahon, ang Golden Lily Treasure ay isa na sa pinakatanyag at pinakakontrobersyal na kwento sa kasaysayan ng Pilipinas. At di kalaunan, ito na ay tinawag na Yamashita Treasure dahil sa pamumuno ni General Tomoyoki Yamashita sa huling sandali ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas. Sa kasamaang palad, habang nasa kasalukuyang proseso ng pagtatransport ng mga ginto sa panahon na yon, napagtanto ng mga Hapon na nagkaroon na nga ng pagkakataon ng mga Amerikano na maharangan lahat ng kanilang pwedeng rota sa pagtransport ng mga nasabing malaking kayamanan ng Golden Lily Treasure patungo sa Japan. Grabe, ito na nga yata yung pinakamalaking treasure na nakulimbat sa kasaysayan ng mundo. Dahil dyan, inatasan si Emperor Hirohito si Admiral Masahura na pamunuan ng bagong plano na pansamantalang i-transport muna ang mga nakulimbat nilang mga kayamanan sa bansang Pilipinas habang nasa kasalukuyan pa ang digmaan. Dahil sa pangyayaring ito, nilipat ni Prince Chichibu ang headquarters niya mula sa Singapore patungo sa Manila. Sa pagdating ng mga nasabing kayamanan sa bansang Pilipinas, si Prince Chichibu ang naatasang mag-supervise sa lahat ng storage sites o locations ng mga kayamanan sa tulong ni Prinsipe Takeda hanggang sa katapusan ng digmaan sa taong 1945.
Pinaniniwalaan na pagkatapos ng mahabang proseso sa pagbaon ng mga kayamanan sa isang strategic location at pagkatapos ng inspeksyon sa ginawang mapa at kung napatunayang naaayon mismo sa actual locations, traps, and signs, ang prinsipe ang magdidesisyon kung tatakpan na ng tuluyan ang nasabing burial sites na kung saan napapasama na sa hukay ang mga Japanese officers, tunnel engineers, mga trabahador at mga prisoner na nakasaksi sa burial sites. Sa madaling salita, ang Japanese imperial family lang ang may karapatan at nakakaalam sa mga kayamanang ito at wala nang iba pa. Pinatunayan ng isang Japanese intelligence officer noong taong 1968 na may katotohanan sa pinaniniwalaan ng mga Pilipino na Yamashita Treasure o ang Golden Lily Treasure na nagkakahalaga di umano ng humigit kumulang na $100 billion sa lahat ng nakatagong kayamanan sa Pilipinas. At kahit sa haba ng panahon na paghahanap ng mga ito ay hindi pa rin sapat para ma-recover lahat ng nasabing kayamanan na iniwan ng kasaysayan sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bakit nga ba naikonekta ang pangalan ni General Tomoyoki Yamashita sa mga nakulimbat na kayamanan noong panahon ng World War II kung ang original na tawag dito ay Golden Lily Treasure o ang Imperial Family Treasure? Ano ang role ni General Yamashita sa Golden Lily Treasure na mas kilala sa panahon ngayon na Yamashita Treasure? Nagkaroon ba ng involvement ang general na ito o isa lamang rin siyang biktima sa akusa ng Estados Unidos noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig? Si General Yamashita ay pinanganak sa bayan ng Kochi sa Japan noong taong 1885 at nakapagtapos siya sa Military Staff College noong taong 1916. Sa kagustuhan niyang magkaroon ng kapayapaan, isa siya sa nagpanukala na ang Japan ay importanteng tapusin na ang conflict sa pagitan nila ng China at magkaroon na ng kapayapaan sa pagitan nila ng Estados Unidos at United Kingdom. Dahil sa mungkahi niyang ito, nagkaroon siya ng di magandang reputasyon sa Kwantong Army Team. Sa kabila ng lahat, nataasan siya na maging leader ng 25th Army Group na kung saan may 3,000 sundalo siyang hawakan dito. Dahil sa kagitingan niya, nakapagpasurrender sila ng humigit kumulang na 10,000 British soldiers sa bansang Singapore sa mga taong 1941. Ngunit sa taong 1944, nailipat siya sa bansang Pilipinas na kung saan hinawakan niya ang grupo ng 14th Army Group para depensahan ang humihinang puwersa nila sa Pilipinas laban sa kanilang kalaban na Allied Powers. Ang isa pang dahilan kung bakit nakarating si General Yamashita sa Pilipinas ay pinalitan niya si General Kuroda. Natanggal si Kuroda sa Pilipinas dahil sa sobrang kailigan niya sa babae at alak na nakaapekto sa performance ng grupo niya. At si General Yamashita na nga ang pumalit dito. Dahil isa si Yamashita sa mga magigiting na general sa kasaysayan ng Japan, ay lumaki ang tiwala ng emperor sa kakayahan niya na harangin ang puwersa ng Estados Unidos sa bansa ng Pilipinas. Dahil kung hindi, ang Japan ang susunod na babagsak sa hanay ng mga Axis powers sa taon ng 1944, na kung saan medyo gipit na ang hanay ng grupo ng bansang ito laban sa hanay ng Allied powers na pinangunahan ng Estados Unidos. Ayon sa inasahan ng mapwersang Hapones, dumating na nga sa Pilipinas sa lugar ng Leyte ang grupo ng mga kasundaluan ng Estados Unidos na pinamumunuan ni General Douglas MacArthur 10 araw mula nung dumating si General Yamashita sa Pilipinas. Dahil sa pangyayaring ito, malaki ang nawalang bilang ng mga Hapon na sundalo sa pagdating ng grupo ni MacArthur sa bansa na humigit kumulang na 60,000. Dahil dyan, nagdesisyon agad si General Yamashita at ang grupo niya na lumipat mula sa Manila patungong kabundukang norte ng Luzon. Sa kabilang dako, kumalat ang balita na ang Allied Powers ay nagsagawa ng pagpasabog ng 2 magkaibang location sa Japan gamit ang atomic bomb sa magkaibang araw sa buwan ng August taon ng 1945. Dahil sa pangyayaring ito, nagbitiw agad
ng pangkalawakang utos ang kampo ng mga Hapon na pinangungunahan ni Emperor Hirohito na tuluyan ng itigil ang digmaan sa tulong ng radio broadcasting sa mga panahon na yon. At natigil na nga ang digmaang pandaigdig noong August 1945 at tuluyan ng sumurrender ang kampo ng mga Hapon at ang Axis powers sa mundo. Sa huling sandali ng World War II, mula sa 8 buwang pamamalagi at commander ng Japanese Imperial Army sa Pilipinas si General Yamashita, ang grupo niya ay initial na sumurrender na rin sa ilalim ng mga Amerikano sa buwan ng September 1945 sa isang lugar sa Cordillera Province na kung tawagin ang lugar na ito ay Kiangan sa Ifugao Norte ng Baguio City. At ayon sa ulat ay formal na sumurrender ang kabuuan ng Japanese Armed Forces sa Camp Janhei, isang lugar sa Baguio City. Kasama na nga dito si General Yamashita. Sa panahon ng Hapon sa Pilipinas ay pinaniniwalaan na ang lugar ng Camp Janhei na ngayon ang tawag ay United States Ambassador's Residence ay isa sa major location ng mga kayamanan ng Golden Lily Treasure o ang tinatawag nating Yamashita Treasure sa mga panahon ngayon. Si General Yamashita ay inakusahan ng war crimes charges sa ilalim ng American Military Commission sa bansang Pilipinas, na kung saan mahigit na 25,000 katao kabilang ng mga bata sa murder na nangyari sa mahuling sandali ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas noong taong 1945. Ang akusa kay Yamashita ay walang sapat na ebidensya at sa kabila ng statement ng United States Supreme Court na ang akusasyon sa kanya ay hindi karapat-dapat ay nagpursigi pa rin si General MacArthur na dapat may managot sa kalupitan at karumal-dumal na pagpatay sa mga sibilyan sa Maynila. Dahil dyan, napatawan pa rin ng complete guilty si Yamashita sa krimen na di naman niya direktang ginawa noong December 1945. Umapila ang kampo ni Yamashita kasama ang mga lawyer niya sa mga panahon na yon. Ngunit nagkaroon ng final decision ng korte na ang isang commander ay totally responsible sa lahat ng nangyayari sa ilalim ng leadership niya. Kung kaya naman, si Yamashita ay pinarusahan ng kamatayan at binitay sa Los Baños Prison Camp noong February 1946. Di naglaon, napag-alaman ng isang grupo ng sundalong Hapon ni Yamashita ang gumawa ng karumal-dumal na krimen sa Maynila na pumatay ng mahigit na 25,000 na inosenteng sibilyan sa utos ni Admiral Iwabuchi na sumuway sa mga utos ni Yamashita. Sa mga oras na yon ay naunang naiulat na lumipat na sila Yamashita at iba pa niyang mga kasundaluhan sa kabundukan sa North Luzon habang sila Iwabuchi ay naiwan sa Kamaynilaan. Kaya ang katanungan, bakit si Yamashita ang sumalo sa lahat ng kamalian ng tao niya na sumuway sa mga pinag-uutos niya? Samantala, si Yamashita ay napag-alaman na nasa mga kabundukan sila ng North Luzon na kung saan nasa 155 miles away from Manila. Samantala, si Iwabuchi ay nakatakas mula sa grupo ng mga Amerikano papunta sa Japan sa pamamagitan ng submarine transportation. Ang malaking katanungan ng marami, bakit hindi inakusahan ni MacArthur o yung US Strategic Office sa panahon na yon si Iwabuchi kahit nasa Japan na siya nung panahon na yon? Simple lang ang posibleng kasagutan. Maaring dahil ang taong ito ay walang masyadong kinalaman sa mga nakatagong kayamanan ng Golden Lily Treasure. So ibig sabihin, ang mga taong may rektang kinalaman sa nasabing kayamanan ay mahalaga kay MacArthur at kailangang mapatahimik para di na masyadong kumalat ang mausapin patungkol sa nasabing Yamashita Treasure. At ano naman ang layunin ng haka-hakang ito tungkol kay MacArthur? Walang sino man ang nakakaalam. At isa na rin lamang parte ito ng lumang kasaysayan nung panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng mga pangyayaring yan, ay may lumabas na rumor patungkol sa driver ni Yamashita na nagngangalang Major Kiyomi na di umano'y nakipagtulungan sa isang officer ng US Office Strategic Services sa ilang burial locations ng Yamashita Treasure. Kung ito man ay may katotohanan, ang driver ni Yamashita na si Kiyomi ay nabuhay ng marangya pagkatapos ng World War II. At lalong-lalo na itong nasabing officer na ito ng US Office of Strategic Services sa mga panahon na yun. Kung totoo man ang mga pangyayaring ito, malinaw na sa atin ang layunin. Bakit si General Yamashita ay sapilitang binitay ng walang sapat na ebidensya?
Dahil na rin sa iniwasan na kumalat pa ang kwento ng mga lokasyon sa mga Golden Lily Treasure sa Pilipinas. At di na malaman pa ng iba. Ikaw kaibigan, ano ang pinaniniwalaan mo sa alamat ng Golden Lily Treasure? At bakit ang Golden Lily Treasure ay kalaunan pinalitan ng Yamashita Treasure? Ang haka-haka sa Yamashita Treasure sa panahon ng Marcos Sr. Administration ay umusbong naman sa taong 1969. 24 na taon mula nung natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig mula sa unang tawag sa mga kayamanan na ito sa panahon ng World War II sa kamay ng mga Hapones ay napalitan at tinawag na itong Yamashita Treasure sa nasabing taon kung saan si Presidente Marcos Sr. pa ang nakaupong administrasyon sa Pilipinas. Pinaniniwalaan ng karamihan na nakarecover sila ng isang tunnel na naglalaman ng Lost Treasure of World War II na tinawag nila itong Yamashita Treasure. Gaano nga ba katotoo ang kwentong ito? At bakit naisa pelikula pa ang isang insidente patungkol sa buhay ni Rogelio Rojas na di umano'y isa rin sa nakarecover ng secret Japanese tunnel sa lugar ng Baguio City? Ito ba'y may katotohanan o gawa-gawa lang ng ilan para mapaniwala ang karamihan? May mga kwento sa mga probinsya patungkol sa biglang pagyaman ng mga individual sa mga magkakaibang sitwasyon. Nandyan yung dumaan sa panaginip nila habang natutulog ang saktong pwesto ng mga ginto at paggising ay hinukay nila base sa information sa kanilang panaginip. Nandyan rin yung aksidenteng nakahanap ng mga ginto gaya na lamang sa isang magsasaka sa kanyang kabukiran dahil sa pag-aararo. Nandyan rin yung nahagip ng gold detectors at iba-iba pang pamamaraan paano sila nakahanap ng ginto. Marami rin biglang yaman na di malaman ang dahilan kahit na sila pa ay no read no write kung ituring. At ang pinaniniwalaan ng marami sa mga masiswerteng tao na ito ay aksidenteng nakahanap ng ginto na iniwan ng lumang kasaysayan noong World War II. Ikaw ba kaibigan, nakasaksi ka na ba ng mga ganitong incidents? O nakasagap ka na ba ng usap-usapan patungkol sa kayamanan na iniwan ng lumang kasaysayan? Kahit na totoo o alamat lamang ang Yamashita Treasure o ang Golden Lily Treasure ay patuloy na nagbibigay buhay sa imahinasyon ng maraming Pilipino. Ikaw kaibigan, ano ba ang pinaniniwalaan mo tungkol sa kwentong ito? Maaari mong ilagay ang mga insights mo sa comment section sa ibaba. At huwag mo na rin kalimutan i-like ang aming content. At huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang aming notification bell para sa mga sumusunod pang kapanapanabik at misteryosong mga kwento dito lang sa Torios Misteryo. Maraming salamat sa iyo kaibigan. Hanggang sa muli.